Noong huling bahagi ng 1400, ang mga Kristiyanong Protestante, na nakatakas sa relihiyosong pag-uusig sa Europa, ay humingi ng kanlungan sa South Africa. Ang mga settler na ito, karamihan ay mula sa Netherlands, Germany, at France, ay makikilala bilang mga Afrikaner o mga puting Aprikano. Sa paglipas ng mga siglo, ang imperyo ng Britanya ay walang humpay na nanghimasok sa mga lupain ng mga katutubong Aprikano, na humantong sa paglikha ng sistema ng apartheid noong 1948, na nagpapatindi ng mga tensyon sa bawat lahi. Gayunpaman, 18 taon bago ang mga sandaling iyon, sa isang maliit na bukid sa England, isang batang lalaki na nagngangalang Peter Keith, o PK, ang isinilang. Nagsimula sa trahedya ang buhay ni PK. Ang kanyang ama na isang malakas na tao, ay namatay sa isang aksidente sa elepante ilang linggo bago ipanganak si PK. Ang kanyang ina, na nalungkot sa pagkawala, ay pinangalanan siya sa kanyang yumaong asawa. Tinawag niya itong PK, determinadong panatilihing buhay ang alaala ng kanyang minamahal. Sa kanyang paglaki ang kanyang mundo ay hinubog ng halo-halong English na aralin mula sa kanyang ina at African wisdom mula sa kanyang yaya. Ang kanyang pinakamalapit na kasama, si Tondir, ang anak ng kanyang yaya, ay nagbahagi ng mga aral na ito, at magkasama silang nasiyahan sa kanilang pagkabata. Ngunit hindi magtatagal ang kanilang kaligayahan, nang tumama ang salot na boba. Naubos nito ang mga alagang hayop sa bukid, na nagpalubog sa ina ni PK sa kawalan ng pag-asa. Dahil sa pagdadalamati at hindi kayang pangasiwaan ang mga hayop gaya ng naranasan ng kanyang yumaong asawa. Mabilis na bumaba ang kanyang kalusugan. Hindi na niya kayang alagaan si PK, kaya pinilit itong ipadala sa isang African boarding school. Ang tanging kaya nila na pinamamahalaan ng mga Afrikaners. Sa kanyang unang araw, pumasok si PK sa isang klase sa kasaysayan kung saan idinetalye ng guro ang matitinding labanan sa pagitan ng mga British at Afrikaners para sa kontrol sa lupain. Binanggit niya ang tungkol sa mga kampo ng kamatayan kung saan nagdusa ang mga Afrikaner at ang pagbangon ng gobyerno ng Afrikaner, na ngayon ay nakatuon sa pang-aapi sa parehong mga British at itim na Aprikano. Sa sandaling iyon, napagtanto ni PK ang bigat ng sama ng loob sa silid. Siya lang ang nag-iisang British descendant na estudyante doon at ang iba ay nakatitig sa kanya na may tahimik na puot na sinisisi siya sa sakit ng kanilang mga ninuno. Lalong tumindi ang tensyon nang lumapit sa harapan niya ang isang senior student na si Japota. Ang kapaligiran ay naging mabigat, makapal ng hindi masabi na puot at kalupitan. Ito ay isang sandali na huhubog sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang isang sandali kung saan ang kalooban ng isang batang lalaki na lumaban ay higit sa lahat. Makalipas ang ilang araw sa gabi, si Botha at ang kanyang mga kaibigan ay hinarap si PK sa banyo. Tinutuya nila siya. Tinawag siyang hamak na tao at lalo pang hinamak sa pamamagitan ng pag-ihi sa kanya. Ang ibang mga mag-aaral ay nanunood ng may malamig na kawalang interes, sarap sa kanyang kahihiyan. Ang patuloy na pambubuli ay nagpapahina kay PK, na nag-iwan sa kanya ng nakapipinsalang pagkabalisa. Kaya't sinimulan niyang basain ang kama tuwing gabi. Pagkatapos isang gabi, isang dormitory guard ang naghatid ng nakakabagbag damdaming balita. Namatay na ang ina ni PK, pinauwi siya para dumalo sa kanyang libing kung saan nakasama niya muli ang kanyang yaya at si Tondir. Nagsisi siya na iniwan ang kanyang ina noong may sakit ito, iniisip kong nabubuhay pa ito kung nanatili ito sa tabi nito. Ngunit walang oras para sa pagsisisi. Ang kanyang lolo, ang tanging pamilyang natitira, ay nakatira sa Congo, at alam ni PK na kailangan niyang bumalik sa paaralan. Bago siya umalis, gumugol ng oras si PK sa kanyang yaya, na ibinahagi ang pahirap na dinanas niya sa paaralan. Ang yaya, na palaging tinatrato siya na parang sarili niyang anak, ay nanawagan kay Dabul Amanzi, isang manggagamot mula sa kanyang tribo, upang tulungan si PK na harapin ang kanyang takot. Pinangunahan siya ni Bul Amanzi sa isang ritual kung saan nakaharap niya ang isang elepante na kumakatawan sa kanyang pakikibaka sa takot. Nang sumingit ang elepante, tumayo si PK. Hindi tulad ng kanyang ama, hindi siya kumikibo. Huminto ang elepante, marahan siyang hinawakan ng puno nito, tanda na nalampasan na niya ang kanyang takot. Hindi nagtagal, bumalik si PK sa boarding school na may dalang hindi inaasahang regalo mula sa manggagamot, isang manok na naging hindi niya inaasahang tagapagtanggol. Sa tuwing lalapit ang mga bully sa kanyang higaan, mararamdaman sila ng manok at magre-react, na nagbibigay ng maikling babala kay PK bago sila makapaghampas. Ito ay hindi gaanong, ngunit ito ay nagbigay sa kanya ng isang bihirang pakiramdam ng kontrol sa isang lugar kung saan siya ay wala.
Sa paglipas ng panahon, ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng higit na tensyon. Ang mga estudyante ng Afrikaner, na pinagsama ng kanilang pagkamuhi sa mga British, ay nagsimulang idolo si Hitler. Lalong tumindi ang kanilang puot kay PK. At hindi nagtagal ay naging pangunahing target nila siya. Isang araw ay dinaig nila siya at ipinasa kay Brayton, isang estudyante na ang kalupitan ay kaagaw ng sinumang diktador. Sa sobrang galit, sinampal ni Brayton si PK at sa isang baluktot na pagpapakita ng kapangyarihan, pinatay ang kanyang manok. Ngunit si PK ay hindi katulad dati, ang kanyang takot ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Sa sandaling iyon, bumubulusok siya. Buong lakas niyang tinulak ang isa sa mga bully. Ang bully ay bumagsak sa isang maliit na bandila, lumapag at nasugatan ang kanyang sarili. Dahil sa galit, hiniling ni Brayton ang buhay ni PK bilang ganti. Iniutos niya na bitihin si PK, na naglalayong tapusin ang laban sa pinakamabangis na paraan na posible. Nang maabot na ang tensyon, pumasok ang isang guro, na pinatigil ang karahasan. Sa huli, pinatalsik si Brayton dahil sa kanyang mapanganib na mga aksyon. Matapos ang insidente sa boarding school, ipinadala si PK upang manirahan kasama ang kanyang natitirang pamilya, ang kanyang lolo, na kababalik lang mula sa Congo. Hindi handa para sa hamon ng pagpapalaki ng isang bata, ang lolo ni PK ay bumaling kay Doc, isang German descendant na nakatira sa kalapit na English settlement ng Barbaton. Naging mentor ni PK si Doc, nag-aalok ng tahimik na karunungan upang gabayan siya sa mga paghihirap sa buhay. Tinuruan ni Doc si PK kung paano tumugtog ng piano, isang kasanayang nagbigay sa kanya ng isang kailangang-kailangan na pagtakas. Ibinahagi din niya ang kanyang sariling trahedya na nakaraan. Pinatay ng mga Nazi ang kanyang pamilya. Si Doc ay hindi lamang isang guro sa musika. Ipinakita niya kay PK kung paano makita ang mundo sa mga bagong paraan. Magkasama silang naglakbay sa buong Afrika, tinuturuan si PK na ang kalikasan ay laging nagtataglay ng mga sagot na hinahanap niya. Kalmado ang buhay, ngunit ang kalmadong iyon ay nabasag ng arestuhin ng British si Doc dahil sa pagtatago ng kanyang pinagmulang Aleman. Nakakita ng pagkakataon ang pinuno ng Afrikaner ng bilangguan at nag-alok ng mga pribilehiyo kay Doc, na nagpapahintulot kay PK na patuloy na bumisita. Hindi huminto ang mga aralin, at nanatiling matatag ang samahan ni PK kay Doc, kahit sa likod ng mga rehas. Isang araw, nag-open up si PK tungkol sa kanyang palagiang pagkadismaya. Palagi siyang binubuli, saan man siya magpunta. Naunawaan ni Doc ang bigat ng kanyang mga salita at inayos niya na magsanay si PK kasama ang isang preso na nagngangalang Hill. Si Hill, isang lalaking gumugol ng halos buong buhay niya sa bilangguan, ay naging boxing coach ni PK. Simple lang ang una niyang lesson. Gamitin muna ang kanyang ulo, pagkatapos ay ang kanyang puso. Ngayon siya ay naging guro at kaibigan ni siya ni PK. Pagkatapos ng unang training, humingi si Hill ng tabako kay Doc bilang kapalit, ngunit narinig ni Sargento Borman ito at walang awang pinalo si Hill sa harap ng lahat. Mabilis at malakas ang mga pala, ngunit hindi nagpatinag si Hill, tahimik na nangakong magtitiis. Si PK, na nanunood sa katahimikan, ay nangakong kukuha ng tabako para kay Hill. Sa paglipas ng mga araw, ang mga aralin sa boxing ni PK ang nagtulak sa kanya, na hinubog siya sa pisikal at mental. Sa oras na siya ay umabot sa kanyang maagang kabataan, nakuha na niya ang kanyang pwesto sa kampyonato ng bilangguan. Sinanay siya ng mabuti ni Hill. Si PK ay mas malakas, mas mabilis, at mas matalino. Sa ring, siya ay isang puwersa na dapat isaalang-alang, naging kampyon sa kanyang kategorya at nakuha ang paggalang ng mga itim na bilanggo. Hindi tulad ng karamihan sa mga puting bilanggo, si PK ay nagtatanim ng tabako para sa iba at tinatrato sila ng may kabaitan, na nakakuha ng kanilang katapatan at paghanga. Isang araw, pagkatapos makatanggap ng isang balde ng tabako, sinubukan ni Hill na bumalik sa kanyang selda, ngunit hindi pumanig ang kapalaran, nahuli siya ni Borman. Sakto namang itinapon ni Hill ang balde, ngunit hindi nalinlang si Borman. Sa isang brutal na pagpapakita ng pangangibabaw, pinilit ni Borman si Hill na kainin ang dumi mula sa dulo ng kanyang bot, ginagawa ito para lamang sa kanyang baluktot na kasiyahan. Napahiya at naduraj, nangako si Hill kay PK na balang araw ay ilantad niya ang mga krimen ni Borman at babayaran niya ang sakit na naidulot niya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating ang balita sa bilangguan na dumating na ang mga allies sa Germany upang wakasan ang digmaan. Tuwang-tuwa si Doc. Ang pag-iisip ng pag-uwi ay nagdudulot ng pag-asa sa kanya. Pero para kay PK, iba.
Ang katotohanan ng kanilang hindi may iwasang paghihiwalay ay tumama sa kanya ng husto, na nag-iwan sa kanya ng isang malalim na pakiramdam ng pagkawala. Di nagtagal, pinamunuan si Doc sa pag-aayos ng isang konsyerto para sa isang mahalagang komisyoner na bumibisita sa bilangguan. Si PK at Hill ay nakakita ng pagkakataon para sa kalokohan. Lihim silang nagsulat ng isang kanta sa mga Aprikano, isang matalinong panunuyan ng mga gwardya, sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong. Dumating ang araw ng concert at makapal ang tensyon. Binalaan ng pinuno ng bilangguan ang mga bilanggo na ang anumang pagkakamali ay magreresulta sa kaparusahan, isang banta na nagbabanta sa kanila. Habang binigkas ng tagasalin, si PK, ang mga salita, na hinihimok ang mga bilanggo na kumanta ng buong puso. Nang magsimula ang musika, ang mga itim na bilanggo ay kumanta ng masayang, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa mga gwardya, na lumikha ng isang kapaligiran na puno ng kalituhan at hinala. Samantala, nagmamadaling tapusin ni Hill ang kanyang tungkulin sa paglalaba, ngunit hinarang siya ni Borman. Binugbog ng brutal ng gwardya si Hill, na hinihiling na ipaliwanag niya ang kahulugan ng kanta. Si Hill, nabagbog ngunit mapanghamon. Sa wakas ay nagsalita, sinabi kay Borman na ang kanta ay isang deklarasyon, na ang mga gwardya ay natatakot at duwag. Inulit niya ang mga salita ng paulit-ulit, bawat pag-uulit ay isang maliit na tagumpay. Si Borman, na galit, ay sinaktan sa mukha si Hill. Napansin agad ni PK ang pagkawala ni Hill at nagmadaling hanapin siya. Nang sa wakas ay nagawa na niya, huli na ang lahat. Si Hill ay namamatay na. Halos hindi na nakapagsalita ang mahinang naglalahon na African na lalaki. Binabati si PK sa pagkakaisa ng mga itim na tribo sa unang pagkakataon sa mga taon. Ang kanyang boses, na halos hindi marinig, ay nagbigay ng isang huling payo. Palaging sundin muna ang ulo, pagkatapos ay ang puso. Ito ang mantra ni Hill, isang aral na mananatili kay PK magpakailanman. Taong 1940, na ngayon ay isang binata na si PK, ay nag-aaral sa isang English school sa Johannesburg. Nakatayo siya sa harap ng kanyang mga kaklase at punong guro, na nagkukwento ng mga pangyayaring humubog sa kanyang buhay. Ang punong guro, na naiintriga, ay nagtanong tungkol sa kapalaran ni Borman. Huminto si PK, pagkatapos ay sinabi lang na naibigay ang hustisya. Isang buwan pagkatapos ng kamatayan ni Hill, natagpo ang patay si Borman sa kanyang selda. Ngunit hindi lamang hustisya ang nasa isip ni PK. Ipinagpatuloy niya ang pagpino ng kanyang mga kasanayan sa boxing, na nakikipagkompetensya sa mga kampyonato ng mag-aaral. Isang laban ang tumindig. Nasa bingit ng pagkatalo si PK nang mula sa kinatatayuan ay isang puting babae ang nag-cheer sa kanya. Pinuputol ng boses nito ang tensyon. Pagkatapos ay mula sa mga itim na manunood na hinarang sa arena ay dumating ang isang koro ng pagkakataon. Sa kabila ng pagkakahati ng lahi, ang kanilang mga tinig ay nagpasigla sa kanya, na nagbigay sa kanya ng lakas upang sumulong. Sa ring, nagpakawala si PK ng sunod-sunod na suntok, bawat isa ay dumarating ng may nakamamatay na katumpakan. Ang kanyang kalaban ay sumuray-suray, at sa isang huling welga, inangkin ni PK ang tagumpay. Ang kanyang mga kaibigan ay sumabog sa tagay, na nagdiwang sa kanyang tagumpay. Ngunit hindi pinapansin ni PK ang pagdiriwang. Hinanap ng mga mata niya ang mga tao na hinahanap ang babaeng nagpasaya sa kanya. Sa tulong ni Mori, natagpuan niya ito. Ang kanyang pangalan ay Maria, at siya ay anak ni Daniel, isang makapangyarihang tao sa partido ng Afrikaner. Sa kabila ng mga hamon sa hinaharap, ang determinasyon ni PK ay hindi natitinag. Nang gabing iyon, inipon niya ang kanyang lakas ng loob at sumilip sa boarding school ni Maria, umakyat sa balkonahe upang maabot siya. Mahigpit ang oras, ngunit nangako siya, na kinabukasan, kakausapin niya ang kanyang ama at hihilingin ang kanyang kamay sa kasal. Ang paglalakbay ni PK pagkatapos ay humantong sa kanya sa isang gym kung saan ang mga tao sa lahat ng lahi ay nagsanay ng sama-sama. Ipinakilala siya ni Mori kay Hoppy, ang may-ari ng gym at boxing coach. Si Hoppy, humanga sa likas na talento ni PK, ay nakakita ng potensyal sa kanya at nagpasya na magturo sa kanya, na humubog sa kanya sa isang hinaharap na boxing contender. Sa kabila nito, hindi pa handa si PK na talikuran si Maria. Pumunta siya sa bahay ng kanyang ama. Umaasang makapagbukas ng usapan. Pero matatag si Daniel, ang ideya ng isang liberal na Ingles na pakasalan ang kanyang anak na babae ay hindi niya maiisip. Gayunpaman, si Maria, na hinimok ng sarili niyang mga pagnanasa, ay gumawa ng isang matapang na desisyon. Hindi pinapansin ang mga pagtutol ng kanyang ama,
binisita niya si PK sa gym, tinutuligsa ang lahat ng nasa paligid niya. Maya-maya, nilapitan si PK ni Elias, isang boxing agent na minsang nakasama ni Cell kay Gio. Si Elias ang nanguna sa pagkakataon sa mga laban ni PK, na nagrally sa mga tao gamit ang kanyang boses. Ngayon ay ipinakilala niya si PK kay Duma, isang mabangis na mandirigma na sabik na patunayan na ang kanyang mga tao ay kasing lakas ng mga puting lalaki. Tinanggap ni PK ang hamon, at kasama ang kanyang mga kaibigan sa kanyang tabi, naglakbay siya sa Alexandra, isang mahirap at karamihan sa mga itim na distrito kung saan magaganap ang labanan. Sa ring, nagpalitan ng suntok sina PK at Duma. Ang bawat isa ay isang testamento sa kanilang husay at determinasyon. Ngunit sa pagtatapos ng round, dumapo si Duma ng isang nakakadurog na suntok, na nagpabagsak kay PK sa sahig. Napailing ngunit hindi natalo, bumangon si PK at naghanda para sa susunod na round. Desidido siyang hanapin ang kahinaan ni Duma. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, muli siyang natamba. Habang nakahiga si PK, bumalik ang mga alaala ng ritual ni Dulamanzi. Naalala niya ang lakas na ibinigay nito sa kanya noon, ang mga aral ng elepante. At ang mantra na ipinasa sa kanya ni Hill. Sa bagong nahanap na desisyon, inipon ni PK ang kanyang lakas. Nang magsimula ang susunod na round, pinakawalan niya ang kanyang signature na 8-step punch combination. Mas matalas ang bawat suntok kaysa sa huli. Hindi makasabay si Duma. Tinalo ni PK si Duma, ngunit walang naghiyawan. Ang mga itim na tagapanood sa South Africa na dumating upang suportahan si Duma ay nanatiling tahimik. Hindi mapag-aalinlanganan ang kanilang katapatan sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagtatalo, si Duma, na bagbog ngunit mapagmataas pa rin, ay lumapit kay PK at iniunat ang kanyang kamay, na tinawag siyang mandirigma para sa buhay bilang parangal sa kanyang di nadudurog na espiritu. Nagulat si PK, dahil mabilis na kumalat sa komunidad ng mga itim ang balita ng kanyang mga tagumpay sa mga laban sa bilangguan. Ibinahagi ni Hill ang kanyang kwento, na naglalarawan kay PK bilang isang maalamat na figure, isa na nagbuklod sa mga tribo, isang simbolo ng lakas at pag-asa. Hindi nagtagal, bumalik si PK sa boarding school, sabik na makitang muli si Maria. Nang magkita sila, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pakikipaglaban sa Alexandra, ang kanyang tagumpay laban kay Duma, at ang malupit na kalagayan na nasaksihan niya sa mahirap na distrito. Si Maria ay nakinig ng mabuti at pagkatapos ay nagsiwalat ng isang bagay na hindi inaasahan. Ang kanyang pinakamamahal na itim na yaya ay mula sa Alexandra. Hindi niya napagtanto na ang lugar ay napakahirap. Bago sila maghiwalay, inanyayahan ni Maria si PK sa isang sayaw sa kanyang paaralan, na tinitiyak na kakausapin niya ang kanyang ama upang maiwasan ang anumang gulo. Ang hindi alam ni PK ay may mga especially iya si Daniel na matamang nakatingin sa kanya. Kinabukasan, bumalik si PK sa Alexandria upang sanayin ang mga bata sa nayon kasama si Duma. Habang naglalakad sila sa distrito, laking gulat ni PK nang makita ang mahabang pila ng mga tao na naghihintay sa tanging banyong magagamit nila. Pinilit sila ng gobyerno na magbahagi ng isang banyo para sa bawat 200 tao. Isang malupit na paalala ng malalim na hindi pagkakapantay-pantay na samires sa bansa. Nalaman din ni PK na 2% lamang ng itim na populasyon ng South Africa ang may akses sa edukasyon, isang malaking kaibahan sa mga pribilehiyong palagi niyang binabaliwala. Sa gitna ng malupit na katotohanan ito, gumawa ng matapang na kahilingan si Duma. Hiniling niya kay PK na tumulong sa pagtatatag ng isang paaralan upang magturo ng Ingles sa komunidad ng mga itim upang ihanda sila para sa mga pakikibaka sa hinaharap. Ang bigat ng kahilingan ay nakabitin ng husto sa hangin, at si PK, na nakahawak sa takot sa mga kahihinatnan, ay tumanggi. Ngunit hindi napigilan ni Duma. Ipinaalala niya kay PK ang Fighter for Life legend, ang naging simbolo niya, isang taong may kakayahang pag-isahin ang mga tribo. Ang mga salita ay nanatili kay PK, na nagpasiklab ng kung ano sa loob niya, kahit na nag-aalangan pa rin siya, hindi sigurado sa landas na pasulong. Pagkatapos maglakbay sa mga kagubatan ng South Africa, bumalik si PK na may bagong tuklas na kahulugan ng layunin. Hinanap niya ang punong guro at palihim na hiniling na payagan ang mga itim na estudyante sa South Africa na makapasok sa paaralan. Bagamat pumayag ang punong guro sa kahilingan ni PK, may presyong babayaran. Kailangang tanggihan ni PK ang imbitasyon ni Maria sa nalalapit na sayaw. Kitang-kita ang pananakit niya at lumaki ang kabiguan sa pagitan nila, na lumikha ng di masasabing distansya. Nang gabing iyon, dumalo si Maria sa isang hapunan ng pamilya kung saan ang hangin ay makapal sa tensyon.
Habang ang kanyang pamilya ay nagtataas ng isang toast sa apartheid, si Maria ay nanatiling tahimik, hindi makasama sa kanilang pagdiriwang ng puot. Sa wakas, nagsalita siya. Inihayag niya na binisita niya ang Alexandra na nangatuwiran na ang mga itim na South Africa ay karapat-dapat na mas mabuti kaysa sa puot na pinailalim sa kanila. Ang kanyang mga salita ay yumanig sa silid. Ang kanyang ama, galit na galit, sinampal siya sa mukha. Samantala, sinalubong ni PK si Duma at ang kanyang mga kaibigan mula sa Alexandria sa English School, isang matapang na pagkilos ng pagsuway na nakakaramdam ng kapanapanabot at mapanganib. Sa panahon ng klase, hindi inaasahang dumating si Maria, na nag-aalok ng tulong sa pagtuturo. Sa kabila ng lumalalang, alitan sa pagitan nila, hindi maiwasan ni PK na pahalagahan ang kanyang pagpayag na mag-ambag. Kinabukasan, tinawag si PK sa opisina ng headmaster. Ang balita ay tumama sa kanya na parang suntok. Nakatanggap ang paaralan ng mga utos mula kay Colonel Botha at sa kanyang assistant na si Brayton na ihinto ang pagtuturo sa mga itim na South Africa. Si Botha at Brayton, ang parehong mga lalaki na nagpahirap kay PK noong kabataan niya, ay nagtatrabaho ngayon para kay Daniel, ang ama ni Maria, bilang mga espiya upang takutin si PK at Murray. Sa susunod na araw, tinawag ng punong guro si PK at Maury sa kanyang opisina na may nakakagulat na balita. Parehong silang nabigyan ng scholarship sa Oxford. Ang pagkakataong makapag-aral sa Inglaterra ay isang panaginip na natupad, na nag-aalok ng isang paraan mula sa nakalulungkot na pang-aapi ng South Africa. Ngunit ang panaginip na iyon ay mabilis na natabunan ng mga pangyayari. Pumasok si Brayton sa gym ni PK, nag-aapoy sa galit. Sinisi niya si PK sa kanyang pagpapatalsik sa boarding school. Ang kanyang puot ay kumukulo mula sa mga taon. Tinalo ni Brayton at ng kanyang mga tauhan ang ilang boksingero at nilinaw na determinado silang isara ang mixed race gym, gamit ang karahasan upang magpadala ng brutal na mensahe ng kapangyarihan at takot. Dahil sa mga pagbabanta, lihim na binisita ni PK si Maria, umaasang makumbinsi siya na sumama sa kanya sa England. Ang scholarship ay ang kanilang pagkakataong makatakas, upang makalaya mula sa nakaambang panganib sa South Africa. Samantala, tumayo si Happy, ang may-ari ng gym. Nagpinta siya ng matapang na moral sa dingding ng gym na nagpapakita ng isang puting lalaki at isang itim na South African na nakatayong magkasama. Ito ay isang direktang pagsuwi sa mga awtoridad. Ngunit hindi nagtagal. Dumating si Brayton at ang kanyang mga sundalo, itinapon ang lahat sa labas ng gym at sinunog ito. Si Happy ay hinaresto at kinaladkad, walang magawa habang tinupok ng apoy ang lahat. Bago dinala si Happy sa bilangguan, tinawag niya si PK, malakas at determinado ang kanyang boses. Isang huling pagsusumamo para sa kanya na huwag tumigil sa pakikipaglaban. Ang kanyang mensahe ay hindi lamang tungkol sa boxing. Ito ay isang panawagan na patuloy na lumaban para sa buhay, para sa hustisya. Dahil sa inspirasyon ng mga salita ni Happy, ipinagpatuloy ni PK, sa tulong ni Maury at Maria, ang kanyang trabaho sa pagtuturo ng mga itim na South African sa isang simbahan. Hindi pa tapos ang laban, at alam ni PK na hindi siya makakalayo rito. Tila naging maayos ang lahat hanggang sa sinalakay ni Colonel Botha at ng kanyang mga tauhan ang simbahan. Ang hangin ay makapal sa pag-igting, isang nalalapit na paghaharap. Sa kaguluhan, isang suntok ang tumama kay Maria. Ang lakas ng suntok ay agad niyang ikinamatay, na ikinawasak ni PK. Dahil sa kalungkutan, dumalo si PK sa libing ni Maria. Habang nakatayo siya sa tabi ng kanyang libingan, si Daniel, ang ama ni Maria, na galit at basag, ay sinugod siya ng pala, na handang hampasin. Ngunit nang malapit ng dumaong ang suntok, napuno ng tunog ng pagkanta ang hangin. Isang pulutong ng mga itim na South African mula sa Alexandra, ang mismong mga taong tinuruan ni PK, ay nagtipon upang parangalan si Maria. Ang kanilang pagkakaisa at pagpipitagan ay nagpatigil kay Daniel ng malamig. Para kay PK, sobra ang trahedya. Ang rebolusyong pinaglabanan niya ng husto ngayon ay parang imposible. Ang pagkawala ni Maria ay dumurog sa kanyang espiritu at hindi niya napigilan ang sarili na ipagpatuloy ang laban. Ngunit nang maglaon, nang bumisita si PK kay Duma upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang planong umalis papuntang Oxford, may nagbago. Pinagmamasdan ang mga bata sa Alexandria na nagsasalita ng mismong wikang itinuro niya sa kanila. Napagtanto niyang hindi pa tapos ang kanyang trabaho, na ang lahat ng tao ay nilikhang pantay-pantay, na sila ay pinagkalooban ng kanilang lumikha ng tiyak. Nag-alab pa rin sa loob niya ang laban para sa pagbabago, para sa edukasyon, para sa kalayaan. Hindi siya makalakad palayo,
Ang pakikibaka ay kailangang magpatuloy. Pagkatapos isang hapon, ang lungsod ay itinapon sa kabuluhan. Nilusob ng mga puwersang militar ang mga lansangan, pinatay ang mga itim na residente sa kanilang paghahanap para kay PK. Nakipaglaban si PK upang makatakas, hamabi sa karamihan, umiiwas sa mga sundalo. Sa gitna ng kaguluhan, binaril ni Brayton si Dumas sa binti. Sa kabila ng sakit, tumanggi siyang tumigil. Ang mga itim na South Africa, na nagkakaisa sa kanilang layunin, ay nagrally sa paligid ni PK, na nilabanan ang mga sundalo ng may matinding determinasyon. Habang nagpapatuloy ang labanan, si Duma, na ngayon ay nakabawi, ay nakarating kay Coronel Botha. Sa sobrang lakas, sinaksak ni Dumas ng sibat si Botha, na naghatid ng maikling sandali ng tagumpay. Samantala, tumayo si Brayton sa ibabaw ni Elias, naghahanda na patayin siya makapal ang hangin sa tensyon. Sa gitna ng kaguluhan, sa wakas ay hinarap ni PK si Brayton, nakipagtitigan sa lalaking nagpahirap sa kanya sa mahabang panahon. Sa sobrang lakas at determinasyon, ibinaba ni PK si Brayton. Nang walang anuman kundi gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi pa tapos si Brayton sa isang huling aksyon ng desperasyon, kinuha niya ang isang pistol mula sa isang nahulog na sundalo at itinutok ito diretso kay PK. Nang malapit ng mahayla ang gatilyo, biglang lumitaw si Duma, na may hawak na kahoy. Sa isang malakas na indayog, hinampas niya si Brayton, agad siyang pinatay. Habang ang karahasan sa Alexandria ay nagsimulang hamupa, sina PK at Duma, na bagbog, ngunit walang patid, ay nakaligtas sa pagdanak ng dugo. Nangako sila sa isa't isa, anuman ang halaga, patuloy silang lalaban-laban sa apartheid, determinadong wakasan ang kawalan ng katarungan ng lahi para sa kabutihan. Dito nagtatapos ang kwento kaibigan, salamat sa panonood kaibigan.